for your church, Lord, and for thee, my God, to the first leading primary pastor, anoint the humble servant, to the living love and message to the brethren. I bind Satan us out, hindrances in our midst, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Wilder Almeida, and end-time prophet of our loving God, and we remember and cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved stand pastor, Lina Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved co-preachers, co-workers, my beloved family, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, mga beloved brethren, at sa lahat po natin mga webcast viewer throughout the world na nagsusubaybay sa ating live streaming here in CDO. Maraming salamat po sa inyong presensya. At sa araw na to, pag-aral natin yung salita ng ating Malapanginoon dahil ating lalahanin naman ngayon yung kamatayan, paghirap ng ating Panginoon sa cross ng Calvary. Every last Sunday of the month, kailangan na mag-banding tayo spiritual. Tayo utos ng Diyos yan na please do it in remembrance of me. Buhato na to sa pag-alaala sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Ngayon, umpisa sa araw na to, halos 3 linggo na lang ay atin ang church anniversary. So, kaya hindi lang, mga minamahal, paalaala lang sa lahat ng makapatiran na mayroong magininto ang puso. May mga pusong liberal at generous at mayroong mga pagpapala, mga minamahal, yung inyong mga pledges. Napaka-importante po yun sa church. Yung inyong pagkakaisa, your unity, your cooperation, by means of your financial blessing, para po makakilos po ang church, mga minamahal. Papalain tayo natin, Panginoon. Amen ba? Hindi po sa yon ang pag-anniversary, lalo nga ron medyo kayo ang pagkita lang sama-sama, lahat ng mga station bababa. So, it's worth dako po ang ating gastusan, mamila. Pero wala na imposible sa Diyos. Then yung ating title sa araw na to, I will not leave you nor forsake you. Amen. Palakpakan natin Diyos. Sabi na Panginoon, hindi ta kayo pabayaan o hindi ta kayo isalikway. I never leave you nor forsake you. Hindi tayo pabayaan ng ating Diyos. Pakibasa lang kindly in the book of Joshua, chapter 1, verses 9 up to 9. 1 to 9. Praise the Lord. Sa aklat ng Josue, Kabanata 1, ang talata ay 1 hanggang 9. Nangyari pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moses, na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. 3. Bawat dakong tutuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moses. 4. Mula sa ilang at ang Libanong ito hanggang sa malaking ilog na Euphrates, buong lupain ng mga Hiteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. 5. Walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moses, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwanan, ni pababayaan kita. 6. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan
na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Palakpakan po natin ang Diyos. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ko kayo pabayaan o isalikway man. Amen? Amen. Sa bawat buhay nating Kristiyano, anuman ang ating naranasan sa ating paglakbay bilang Kristiyano patungo sa landas ng Diyos. Pagsubok man, iba't ibang mga obstacles, iba-ibang mga kahirapan, hardship, trials, difficulties in life, mga circumstances, hindi natin maiwasan o sa ma-pressure tayo side by side ng mga tao sa paligid, persecution, lahat, kahirapan dumating sa may karamdaman man. Ito po ay nasabi natin, ito ay isang trials lamang sa buhay. Obstacles na dapat luluksohin natin at dapat malampasan. So may pangako ang Diyos, hindi na tayo iwanan o hindi niya tayo pababayaan. Amen ba? Dito sa verse 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses. So I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Napagaganda ng pangako ng Diyos kay Joshua. Si Joshua po ay successor ni Moses nung si Moses po ay kinuha na ng Diyos. Siya po ang naging successor ni Moses nga magpatuloy nga dalhin ang mga Israelita sa lupang pangako. Amen ba? The land of promise, Canaan. Noon, ang mga Israelita from the bondage of slavery sa Egypt na pinarusahan ni Pharaoh, ni King Pharaoh, mga Israelita sa unang panahon, si Moses ang ginamit ng Diyos nga maging deliverer. Tagalagtas sa mga Israelita. Halos 3 million, more than 3 million sa large people nga pinarusahan sa Ehipto, naging alipin sila, mga minamahal, bandits of slavery, ginagapo, sinisipa, lalitigo, habang trabaho, grabe nangamatay lang sila. So dumating ang panahon, nakita ng Panginoon ang kahirapan at paghihirap, pagdusa ng kanyang mga bayan, ng kanyang bayan. Ang Diyos pa'y humirang ng tagapagligtas, si Moses. He became a savior and deliverer of the Israelite people in Egypt from the hands of Pharaoh. Nga grabe ka cruel nga tao. Ruth is king, talagang pinahirapan niya mga anak ng Diyos. Grabe man ang kahirapan, grabe mga pagdurusa, pero sa dulo may pangako ang Diyos. Nakikita ng Diyos yung ating kahirapan. Nakikita ng Diyos yung ating paghihirap. Nakita niyo yung ating pagdusa. Nakita niyo yung ating pagsisikap na paglingkuran, paluguran ng ating mahal na Panginoon. Nakikita lahat ng Panginoon side by side. Nakikita ng Diyos. Pag hindi ka mo surrender, hindi ka atras, hindi ka maghinto, patuloy lang, patuloy, continue serving the Lord. Do it the will of God. Time will come. Nakikita ng Diyos ang ating mga paghiiyak, ating mga panalangin, paghinagpis. Naramdaman po ng Diyos yan. Time will come. Hallelujah. Kukunin tayo, hanguin tayong Diyos sa kahirapan yan, sa kadusahan na yan. Bigyan tayo ng Diyos ng kaginhawaan. Amin ba? Naligtas sila, lumabas sila. Pinalabas ng Diyos through Moses. He became a deliverer of the Israelite people from the bondage of slavery in the hands of Pharaoh sa Egypt. Lumabas sila. Sabi ng Panginoon, lalakad kayo galing dito hanggang Canaan within only 40 days.
40 days lang, pangako ng Diyos, lakarin nila yon. Habang dudiretso sila. Ang problema lang, nakikinig ba kayo? Pinangakuan sa Diyos na within 40 days, lalakarin nila upang madating nila yung land of promise Canaan with flowing with milk and honey. Tumutulo lang doon yung dugos, gatas, may sabihin, abundansyang kinabuhi. Amen? Amen? Abundansya flowing with milk and honey. Sabihin, abundansya doon pagdating. Kasi galing sa kahirapan. Gutom, kahirapan, pagod. So, dalhin sila sa Canaan, the land of promise Canaan, with flowing with milk and honey. Bisabihin, abundansya, mamitasan sila ng prutas, lahat, kakain na lang sila, hindi na sila magtrabaho, hindi na sila maghirap, mga minamahal, gabing pangako ng Diyos. Ipalabas sila within 40 days. Ang nangyari sa Israelita, ang tao man minsan, hindi po kulang sa patience. Alam niyo yung patience? Kulang sa pailo ba? Hindi makatiis. Ang gusto ngayon kaagad. Kaya pag humingi tayo ng blessing, prosperity, blessing, huwag natin sabihin nga, Lord, ngayon na kaagad. Ayaw po ng Panginoon po yun. Lord, pagalingin mo na kung agad. Ngayon na, ibigay mo na, pagpapala, ngayon na. Minsan kasi tayo, masyado tayong puguso kung sa katsila pa. Amen? Naintindihan niyo bang puguso? Para bang gusto natin i-hurry up kagad ba? Gusto natin kung agad yung execution of command. Ayaw natin yung command ng prolong of command, yung mahaba. Yan ang nangyari sa Israelita. Puro reklamo. Naglalakad sila. Moses, gutom na, gutom. Uhaw, laming mga reklamo. Si Moses palagi sasangguni sa Diyos. Panginoon, gutom na yung mga tao mo, mga bayan mo. Anong dapat kong gawin? Sabi ni Moses, magpaulan ako ng mana galing sa langit. Grabe ang Panginoon. Amen? Umulan yung mana galing sa langit, yung parang mga cotton candy. Gusto-gusto ng mga bata. Nagliliparan, kinain nila. Sarap ng kain. Nag-enjoy sila sa kain, sa blessing ng Panginoon na binuho sa kanila. Nang nabusog na sila, ito naman ang problema ni Moses. Moses! Uhaw! Ano? Gusto na minom ng tubig. Amen? Si Moses na langin naman, rumipol na langin, mahiningi pa muna sila. Isa pa. Moses! Nagsawa na kami sa mana. Gusto namin karne na naman. Grabe. Amen. Amen. Walang karne doon Desierto. Pero ang Diyos nag-provide ng karne. Ano yung gi-provide ng Diyos? Quail. Yung mga pugo ba? Pugo. Quail man na sa English. Pugo. Ano ba sa Bisaya yan? Pugo gyapon. Sa Ilonggo, umbok. Yung matambok ba na mataba ba na langgam. Pugo. Quail. Gabi, nagbigay. Pinagkakain. Sus, gabi na sobrahan na tuloy. Bilaukan na. Sumubra ang kabusog. Dito na, Moses, bilaukan na kami. Sa daming pugo. Tubig na naman. Desierto, walang tubig Si Moses malapit ng mainis. Malapit ng maubos ang kanyang pasinsya. Malapit ang mawala ang kanyang patience. Nalalangin pa rin si Lord, alang-alang sa mga tao mo. Anong gawin ko, Lord? Moses, kunin mong baston tungkod ni Aaron, ipatong mo sa bato, at tutulo yung tubig. Gaso lang, saka reklamador ng mga Israelita. Bilisan mo na, Moses. Wala. Ito yung tinilalamunan ko, Moses. Wow na kami. Gabing init dito. Imbis ipatong lang ni Moses yung kanyang tungkol, baston, hinampas.
Nagalit na si Moses. Pero ang Diyos matuwid sa kanyang pangako. Lumabas pa rin yung tubig. Pinainom pa rin ng Panginoon ang kanyang bayan. Kahit mga stiff-neck, hard-headed nga mga tao, tinugon pa rin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Tingnan mo yung pagpasensya ng Diyos sa atin. We are called now the modern and spiritual Israelites. Ang tawag sa atin ngayon, modern and spiritual Israelites. So una mga Israelita. Ang tawag sa atong kapanahon in the church, modern and spiritual Israelites people. Amen? Nawa, wag tayo maging katulad sa mga old Israelites. Kay mga spiritual Israelites naman tayo. Mga moderno naman tayo. Bakit modern? Sumasamba na tayo sa chapel. Kahit mainit, may mga electric fan. May pamaypay tayo. May mga tubig. Marami tayo may inom na tubig. May mga sasakyan na tayo. May mga negosyo na tayo. May mga trabaho. Pinagpapala na tayo. So tandaan natin, minsan makalimutan natin, mamana pa rin natin yung dating ugali ng mga sauna pang Israelita. Yung ating pagkareklamador, yung ating pagabut-bagutbutan, yung ating pagkabagulbulan, yung ating pagkareklamador, minsan ito na mamana pa rin natin hanggang ngayon. Kaya imbis na natin yung blessing, pagpapala, mawala. Bakit? Katulad ni Moses. Imbis ipatong yung baston tungkod sa bato, hinampas. Siyempre napupuno na rin yung isang propita. Although tao lang siya. Kaya siya propita, siya ebanghilista, siya pastor, sa sobrang katigasan ng mga sakop, mga membro, mapupuno rin usahay. Bilang tao. Dahil yung tao, limitado ang pasensya. Ang tao, limitado ang pag-ibig. Kaya kung wala ang Diyos, lahat tayo walang pag-ibig. Lahat tayo walang pasensya. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa propeta ng Diyos na langin sa atin. At minsan malapit tayong bumigay. Malapit na tayong makagawa na hindi mabuti. Mayroon Diyos na papalaala sa atin, anak, huwag mo gawin yan. Because we are born and Israelites people. Mga anak at tayo ng Diyos. We adopted sons and daughters of God by means of the Holy Spirit. Kaya may bunga na tayo na siyam na bunga ng Holy Spirit. May pag-ibig na tayo. May kagalakan, kasiyahan. May pagpigil na sa ating sarili. May goodness, may kindness na tayo. May long-suffering na tayo. May non-fruits of the Holy Spirit na tayo. Hindi natin masabi na hindi mo makontrol ang sarili mo. Amen? Hindi mo man masabi nga, hindi ako magbigay, hindi ako makialam dyan. May fruit of the Spirit ka na. You have no faith. May faith ka na, may panampalataya ka na sa Diyos. May pag-ibig ka na sa Diyos. May pag-ibig ka sa church. May pag-ibig ka sa iyong kapwa. May pag-ibig ka sa litanis. Pag-ibig, mahal mo ang iyong kaligtasan. May pagkapayapaan na tayo. Peace, joy, goodness. Mabait na tayo. Kindness, mabait na tayo. May kabutihan na tayo. Long-suffering, mayroon na tayong mahabang pagtitiis. Meron tayong patience, pailob, at meron tayong faith, panampalataya. Besides that, walang batas. Kayong 9 fruits of the Spirit that is abstract, that is the fruits of the Holy Spirit, papasok sa tao. Pag ang tao may Holy Spirit, nananahan sa puso yung Holy Spirit, mo reflect sa sarili niya ang the 9 fruits of the Holy Spirit. Makita mo yung kanyang pagkatao nga siya ay tunay nga Kristiyano. Amen. Kahit pitikin mo yung ilong, nakangisi lang. Amen? Kahit sigaw-sigawan mo yan, nakasmile lang. Amen? Kahit maraming kaguluhan, peace lang. Not war. Amen? Amen? Kahit grabe mga problema, always joy in his heart. Joyous palagi. Nakasmile, maligaya palagi. Kahit bigyan mo na masama, mabuting ipapalit. Goodness, kindness, long-suffering, mahabang papasensya. Kahit walang pera, samba na samba pa rin. Amen. Kahit lumalakad, samba pa rin. Kahit mayroon ng long-suffering.
mayroon ng long suffering, mahabang pagtitiis. Amen. Kahit wala ng pera, bigay na bigay pa rin. Di mayroon ng faith, panampalataya. Kagabi may nag-visit sa akin, hindi ko alam na kapatiran kung saan yon. Yeah, praise the Lord, beloved O.P. Andy. Di ba sabi ng mga pastor, magkaroon ka talaga ng faith ng 100%? Sabi niya, 100%. Ngayon, paano naman yung bersikulo na sinasabi na kahit magkaroon ka lang ng panampalatay faith na katulad ng buto, liso ng mustasa, mailipat mo yung bundok. Paano ko sasagutin yung mga taong nag-question sa akin? Sabi ko, hindi basta-basta magbuo ng panampalataya na 100%. 100% faith. Ang ating dearly beloved pastor, na-prove niya sa kanyang sarili na ang kanyang panampalataya is 100%. More than that. Eh bakit? Nasubukan niya ng Diyos sa bawat trials dumating sa buhay niya. Even kamatayan. Kaya nagkaroon siya ng 100% faith. Inakyat yung Abu Sayyaf, alam niya wala siyang patutunguhan. The place of no return. Liars of Abu Sayyaf, mga rebuilding tao, pumapatay, nag-hold up lahat. Pero inakyat niya. Pinasok niya to preach the gospel, to pray for the hostages. Ginawa niya. So ginawa naman ng pastor kasi ang panampalataya, faith na walang gawa, patay. Faith without work is dead. Kaya sabi, may pagpanampalataya ako. Ay may sipon ka lang, pupunta ka na ng butika. So wala ka ng panampalataya. So paano mo sabi 100% yung panampalataya ko? Amen? Amen. Okay lang yun kung sakit ng ngipin, may dentista, okay lang. Kaya mayroon panampalataya, 100% panampalataya. Dok, magpabunot ako ng ngipin. Sige, bunutin natin. Anesthesia. Ay, huwag na anesthesiahan kay panampalataya ko 100% eh. Amen. Walang doktor magbubunot sa'yo. Uwi ka lang sa inyo, Brad. Doon ka lang sa Majikiro. So, may excuses gyapon. Amen. Depende na sa'yo kung pagkatapos, iinom ka ng antibiotic, you 100% faith eh. O iinom ka ng alis ng pain reliever, sa'yo na yan. Amen? Kung manganak ka, may hirapan ka manganak, may hirapan ka mag-ire, natural. Dito ka sa CS. Eh may pira ka naman, walang problema yon. Eh kung hindi kayo CS, baka mamatay anak mo sa tiyan mo, dalawa na kayong patay. So, depende sa sitwasyon. Amen? May natural law, may spiritual law, may mga bagay-bagay na dapat natin maintindihan. Amen? Amen. Pero with regards sa hindi natural, cancer, leukemia, diabetes, insomnia, eh, hindi naman po yon. Sakit na yan. Kasi minsan sakit, bunga ng kasalanan. So base ba magawitan ng Diyos dahil sa kasalanan dahil sa leukemia mo, lumapit ka sa Diyos, manampalataya ka, magsisi ka, pabautismo ka, i-search mo yung puso mo kung saan ka nagkulang, saan ka nagkasala, bakit mayroong kakaramdaman? So you exercise your 100 faith sa ating Panginoon. Mamatay, mabuhay, mapaglingkuran kita, hindi ko magpa-opera, bahala na no, bahala na Panginoon. Kaya kung mamatay ako, sa'yo naman ako eh. Sabi ng Biblia, if we live and if we die, we are in the Lord's. Bahala ng Panginoon. Kaya so 100% yung faith mo. Pero 100%, Lord, bahala ka na mamatay ako. Bigay ko buhay ko. 100% faith. Lalo ka pa pagalingin ng Diyos. Di ba may nagpatutuo kanina? Nakalimutan ko. Sino yun? May nagpatutuo eh. Friday ba yun? Kanina lang ba yun? Inom na inom siya ng gamot, lalo lumalala. Sabi yun, hindi na ako inom ng gamot tol, bahala ka na. Wala na. Yan ang pag-release ng 100% faith. Ano nangyari? Nagpuri lang siya, nalangin, nagpasting, pinagaling ng Diyos. Mahirap magbuo ng 100% ng faith panampalataya. That's why ang Diyos nag-example. Even kahit ikaw magkaroon ka ng panampalataya, faith is like a seeds of mustard seed. Kahit lang kasing laki ng liso, buto ng mustasa, kaya mo palipatin yung bundok sa kabila. Nakiusap na lang ang Diyos. Di alam yan, di basta-basta magkaroon ng malaking panampalataya. Kahit na lang daw,
kasing laki ng butil, buto ng mustasa. Nakikita na ba kayo ng buto, ng butil, liso ng mustasa? Gaano kalaki? Gaano kalaki? Wala mali nakakita sa inyo. Ikaw ba, Anthony, nakakita ka? Wala rin. Ako wala rin. Amen. Kung sabi nila, napakaliit daw, itim na maliit para mapino. So, ganun lang kalaki, napakaliit ng panampalataya mo, kaya mo to sa bundok, dilipat sa kabila. Kung mayroon kang panampalataya, katulad ng kasing laki ng butil ng mustasa, kung lalo pa 100%, di yung 100% parang bula na kalaki yung panampalataya mo. Amen. Amen. So it's a matter of faith. Kaya may fruit of the Holy Spirit tayo, yung last na fruit of the Holy Spirit sa 9 is faith. Panampalataya. Maliban dyan, walang batas. Because that is the fruit of the Holy Spirit. Sa ating sinseridad na paglilingkod sa Diyos, ang Diyos ang bumubuo sa puso natin ng ganong klaseng bunga, na siyam na bunga ng Banal na Espiritu. Through our sincerity and faithfulness to God, mabubuo ang 9 fruits of the Holy Spirit sa puso natin.